Napakasakit man kung iisipin, pero napakarami nga rin talagang pamilya ang hindi kumpleto dahil sa iba't ibang dahilan. Pero kung ikaw ang makaranas nito, ano nga ba ang iyong handang gawin para sa iyong pamilya? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Kyla. Anak, sigurado ka bang wala kang gustong ipabiling regalo? Saglit na napatigil si Kyla sa pagkain matapos marinig ang tanong ng kanyang mami. Ngayon lamang ulit sumagi sa kanyang isipan na graduation na nga pala niya sa susunod na linggo. Subalit, sa halip na matuwa dahil nagbunga na ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa high school, hindi niya maiwasang malungkot dahil pakiramdam niya mayroon pa ring kulang sa kanyang pagkatao. Hindi ko naman po kailangan ng mamahaling bagay, mami. Malungkot na sagot ni Kyla. Bakit naman hindi? Para saan pa ang lahat ng hirap ko sa trabaho kung hindi ko naman maibibigay ang lahat ng gusto mo? Yung kaibigan mo ang si Erin, nagpabili agad ng kotse sa mami niya, di ba? Samantalang ikaw naman, lagi ka na lamang nagkukulong sa kwarto mo. May problema ka ba? Pilit na lamang nang umiti si Kyla sa harapan ng kanyang mami. Nandyan naman po ang driver nating si Mang Ambet. Mami, kung may gusto po akong puntahan, magsasabi na lang po ako sa kanya. Hindi ko na po kailangan ng sarili kong sasakyan. Sa sobrang pag-aalala ni Maribeth sa kanyang anak, hindi na nga rin niya napigilan na lapitan ito at pagkatapos itinitigang mabuti. Kyla anak, magsabi ka nga sa akin. May problema ka ba talaga? O baka naman may hindi maganda nangyari sa eskwelahan mo? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Mas lalong lumalim ang mga mata ng dalaga. Natatakot siyang sabihin sa kanyang mami ang totoo dahil alam niya na hindi rin magiging maganda ang reaksyon nito. Subalit, hindi niya maiwasang magbaka sakali ngayon. Naisip ko lang po, mami, bakit po kaya hindi na lang natin imbitahan si daddy sa graduation ko? Hanggang ngayon po ba, wala pa rin kayong balak na ipakilala siya sa akin? Gusto ko na pong makilala kung sino ba ang daddy ko, kung sino ba ang tatay ko. Kitang-kita ni Kyla kung paano mabilis na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mami. Kung kanina ay sobra-sobra ang pag-aalala nito para sa kanya, ngayon naman ay hindi maipinta ang mukha nito sa sobrang galit. Kyla, ilang beses na natin napag-usapan to, di ba? Hindi ba't ang sinabi ko sa'yo noon pa man, huwag ka na magtatanong sa akin tungkol sa tunay mong ama? Hindi pa ba sapat sa'yo na nandito ako? Kasama ang lola mo? Otomatikong tumulo ang mga luha mula sa mata ng dalaga sapagkat hindi niya nakilala ang kanyang tunay na ama. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pangungulila. Mula pagkabata, ang kanyang nanay na si Maribeth ang mag-isang nagtaguyod at nagpalaki sa kanya. Talagang napakasipag ng kanyang mami sa pagtatrabaho, kaya't bilang sukli sa lahat ng hirap at sakripisyo nito, sinikap niyang mag-aral ng mabuti para maipakita ang kanyang pasasalamat at pagmamahal. Mahal na mahal ko po kayo ni Lola, Mami. Normal lang din naman po siguro na malaman ko kung sino ba talaga ang totoo kong tatay. Karapatan ko din po yun bilang anak nyo. Pagpupumilit pa ni Kyla. Pero mas lalo lamang nagalit ang kanyang mami. Sige nga Kyla, sabihin mo. Ano pa bang saysay kung malalaman mo ang tungkol sa tunay mong ama? Kaya ko namang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo na mag-isa. Hindi ko na kailangan pa ng katuwang sa buhay. Naiintindihan mo ba? Mas lalong bumigat ang dibdib ni Kyla sa kanyang narinig.
Bagamat hindi niya alam kung ano ang tunay na kwento, makikita niya sa mga mata ng kanyang mami na tila hindi naging maganda ang samahan nila ng kanyang tunay na ama noon. Hindi ko naman po kailangan ng kahit na anong material na bagay, Mami. Ang kailangan ko po, galingan ng isang tatay. Yun po kasi ang hindi ko naramdaman. Naiinggit po talaga ako sa tuwing nakakita ako ng ibang bata na may kasamang tatay na kumpleto ang pamilya nila. Huwag ka na makulit pa, Kayla! Kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang din ang tungkol sa tunay mong ama. Makinig ka na lang sa akin. Hindi mo rin naman magugustuhan kung makikilala mo siya. Sigurado ako, magsisisi ka lang. Wala nang ibang nagawa si Kayla kung hindi ang umiyak na lamang matapos mapagtanto na kahit anong gawin niya, hindi maintindihan ng kanyang mami ang kanyang nararamdaman. Sinubukan niya rin magtanong sa kanyang lola, pero wala pa rin siya na palang sagot dito. Dumating ang araw ng kanyang graduation, pero para kay Kayla, isang normal na araw lamang yun. Hindi niya maiwasan makaramdam ng inggit, lalo na sa tuwing nakikita niya ang kanyang ibang kaklase na bagamat kinakapos sa buhay, kumpleto naman ang kanilang pamilya. Isang araw, habang nasa eskwelahan, sa sobrang lungkot na kanyang nararamdaman, kaagad nga siyang nilapitan ng kanyang kaibigan na si Erin para kausapin. May problema ka ba, Kayla? Kanina pa tayo nagpipicture, pero sa lahat ng picture nating dalawa, halatang halata talaga. Malungkot ang mukha mo. At saka bakit palingalinga ka? May hinihintay ka bang dumating? Nagbabakasakali lang ako, Erin. Baka kasi bigla akong surpresahin ni Mami. At ipilala na rin niya sa akin si Daddy ngayon. Yun lang kasi talaga ang gusto kong regalo. Wala na akong ibang hinihiling pa kung hindi yun lang. Umaasang sagot ni Kayla habang nililibot ang kanyang paningin. Hindi naman nangingialam ako sa'yo, Kayla. Pero bakit ba hanggang ngayon umaasa ka pa rin na makikilala o makikita mo pa ang daddy mo? Naisip ko lang din, baka naman kaya siya tinatago sa'yo ni Tita Maribeth kasi alam niya na hindi siya mabuting ama. Ayaw lang din niya na masaktan ka. Ewan ko din ba, Erin? Alam ko rin naman na hindi naging maganda ang relasyon nila ni Mami. Kaya hanggang ngayon, galit pa rin siya. Pero hindi ko lang talaga maiwasan na makaramdam ng inggit sa ibang tao. Tulad na lang sa'yo. Kumpleto ang pamilya nyo. Gusto ko lang talaga siyang makilala para matapos na rin ang matagal ko nang iniisip. Para mabuo na rin ang pagkatao ko. Sobrang higpit kasi ni Mami. Kahit man lang nga sa picture ko siya makita, masayang-masaya na ako eh. Hindi na nga napigilan pa ni Kayla na maiyak. Kaya't mahigpit nga rin siyang niyakap ni Erin para patahanin. Naniniwala ako, Kayla, na darating din ang araw na yan. Makikilala mo rin siya. Pero sa ngayon, huwag mo nalang hayaan na masira ang araw na ito. Isang beses lang itong graduation natin. Kaya sulitin na rin natin ang pagkakataong to. Magpaksay na lang tayo. I-celebrate na lang natin to. Nang dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan, sinubukan ni Kayla na tumigil na sa pag-iyak. Hanggang sa matapos na ang araw na ito. Kahit ano rin kasi makaawa ang kanyang gawin, nananatiling tikom ang bibig ng kanyang mami tungkol sa totoong kalagayan ng kanyang ama. Habang lumilipas ang araw, unti-unti na rin natatanggap ng dalaga ang katotohanan na hindi na nga mapupunan ang kulang na bahagi sa kanyang puso. Bagamat nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang mami, mas pinili pa rin niya na maging isang mabuti at masipag na anak. Subalit, noong tumungtong na nga rin siya sa kolehiyo,
Doon naman nagsimulang magkasakit ang kanyang mami. Malaki na nga rin ang kanilang nagastos dahil pabalik-balik nga ito sa ospital. Naging mahirap para kay Kyla ang sitwasyong yun. Pero mas pinili pa nga rin niya na magpakatatag. Hanggang sa isang araw, nagulat na nga lamang siya nang abutan siya ng photo album ng kanyang mami. Ano po ito, mami? Nagugulo ang tanong ni Kyla sa kanyang mami. Bagamat napakaraming iniindang sakit, sinubukan pa rin ngumiti ng kanyang mami na si Maribeth. Sa puntong ito, ay nakaramdam na nga siya ng pagsisi sa kanyang puso, sapagkat pinagkaitan niya ng karapatan ng kanyang anak na malaman kung sino talaga ang totoo nitong ama. Pakiramdam ni Maribeth, ito na nga rin ang kabayaran sa napakarami niyang kasalanan noon sa kanyang dating asawang si Dante. Buksan mo yun, anak. Sigurado ako, matutuwa ka sa regalo ko. Matagal mo na yung inihiling. Matagal mo na yung hinihintay. Unang pahina pa lamang ang nabubuklat ni Kyla. Kaagad na nga rin tumulo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon kasi, nasilayan niya ang mga litrato ng isang lalaki na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Bagamat hindi pa nga niya ito kilala, nagkaroon na nga rin siya ng isang malalim na koneksyon para dito. Noong tuloy-tuloy niyang buklatin ang photo album, doon siya mas lalong napangiti. Ang mga nasa larawan na yan ay kami ng tatay mo. Noong magkasintahan pa lamang kami. Mabait siya, anak. At napakaalagang lalaki. Ni minsan, hindi niya ipinaramdam sa akin na kulang ako. Dahil minahal niya ako ng buong buo. Kaya noong nagkahiwalay kami, hindi na ako nagmahal pa ng ibang lalaki. Dahil alam ko, wala talaga makakapalit sa pwesto niya sa puso ko. Umiiyak na kwento ng kanyang mami na si Maribeth. Pero kung mahal niyo po ang isa't isa, mami, bakit po kayo naghiwalay noon? Mas lalo na po ako naguguluhan, mami. Masyado kasing magulo ang sitwasyon namin noon, anak. Mahirap lamang si Dante noon at trabahador siya ng tatay ko. Noong malaman yun ng mga lola at lolo mo at natuklasan nila ang relasyon namin, kaagad nila yung tinutulan. Balak pa nga sana nila na ipaksa na lamang ako sa ibang lalaki kung hindi lamang ako nabuntis. Mas lalong kumirot ang puso ni Kyla dahil sa kanyang mga narinig. Ramdam niya kung gaano kahirap at kasakit ang mga alaalang pinagdaanan noon ng kanyang mami. Dahil halos mabasag ang boses nito sa pagkukwento. Pero mami, alam po ba ni tatay ang tungkol sa akin? Alam po ba niya na nagdadalang tao ka noong magkahiwalay kayo? Oo, anak. Siya nga ang unang nakaalam ng tungkol sa pagbubuntis ko. Sinubukan naman niya akong ipaglaban sa mga magulang ko. Pero sa uli, wala rin siyang nagawa. Dahil wala rin naman siya ibang maipagmamalaki. Nawalan din siya ng trabaho dahil tinanggal siya ni Daddy. At alam ko kung gaano rin kasakit para sa kanya na iwanan ko siya. Sobrang siya nasaktan. Hindi ko rin siya nagawang ipaglaban. Muling bumalik ang tingin ni Kyla sa mga litratong hawak niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa sapagkat marami nga silang pagkakapareho sa pisikal na anyo ng kanyang ama. Tulad na lamang ng hugis ng mga mata at maging ang pagngiti. Pero anak,
Hindi ko rin naman kasi ginusto na ilayo ka sa kanya eh. Desisyon yun ng mga lola at lolo mo. Dahil ayaw nila na mapangsawa ko si Dante. Mahirap lang siya at hindi niya maibibigay ang lahat ng mga pangangailangan mo. Natakot akong lumaki ka sa hirap. Kaya kahit makasarili man pakinggan, nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Wala pa rin tigil ang pagbuhos ng mga luha ni Maribeth. Kahit mahigpit na hinawakan ni Kyla ang mga kamay ng kanyang mami para patahanin ito. Mami, huwag na po kayong umiyak. Ngayong ipinaliwanag niyo na rin po sa akin kung gaano kahirap ang sitwasyon niyo ni tatay noon. Naiintindihan ko na po yun ngayon. Wala po akong kahit anong sama ng loob sa inyo. Nakangiting sagot ni Kyla. Patawarin mo talaga ako, anak. Kasalanan ko lahat kung bakit napakalaki pa rin ng pagkakulang na nararamdaman mo sa puso mo. Patawarin mo ako kung ipinagkait ko sa iyo ang karapatan mong makilala mo ang totoo mong ama. Hindi totoo ang lahat ng sinabi ko noon. Napakabait ni Dante, anak. Sigurado ako, pag nagkita kayong dalawa, mamahalin ka rin niya. Higit pa sa pagmamahal niya sa akin. Napakabuti niyang ama. Alam ko. Hindi pa naman puli ang lahat, mami eh. Sa oras po na gumaling ka at makalabas ng ospital, hahanapin po natin si tatay. Bubuuin po natin ang pamilya natin. Magiging masaya po tayo ulit. Positibong sagot ni Kyla. Subalit ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya ay naglaho. Noong pumanaw na rin ang kanyang mami dahil sa kanyang karamdaman. Isang napakasakit na pangyayari yun para kay Kyla. Pero katulad nung huling ipinangako niya sa kanyang mami, hindi nga siya pinanghinaan ng loob. Ang pagkawala ng isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay kanyang ginamit bilang motibasyon para mas lalong magsumikap sa pag-aaral. Sa tuwing pumapasok sa eskwelahan, hindi niya maiwasang marinig ang usap-usapan ng kanyang mga kaklase tungkol sa kanya. Nakakaawa naman si Kyla, no? Hindi ba't napakayaman ng kanyang pamilya noon? Pero bakit ngayon? Mukhang naghihirap na siya. Tama ka dyan, Chloe. Sa pagkakaalam ko kasi, namatay ang mami niya noong nakaraang buwan. Napakalaki nga rin daw ng naging utang nila. Kaya din siguro hindi na rin siya natutulog sa kakaaral. Matanda na rin naman ang lola niya para suportahan siya. Nasaan ba ang daddy niya? Dapat nga, yun ang tumutulong sa kanya eh. Ang bali-balita din. Matagal na raw na wala siyang daddy. Mas nakakaawa tuloy siya. Hindi mo lang niya naranasan na magkaroon ng isang buong pamilya. Wala na siyang masasandalan ngayon. Walang-wala na sila. Napakasakit man para kay Kyla ang lahat ng kanyang mga naririnig. Pero sa halip na makipagtalo pa sa mga ito, mas minabuti na lamang din niya na manahimik at magkunwari daw walang naririnig. Maya-maya pa, dumating na nga rin ang kanyang matalik na kaibigan na si Erin. Nagulat na nga lamang din siya noong bigla nga siyang ipagtanggol nito. Aba, hanggang ngayon, napaka-chismosa nyo pa rin? Tumigil nga kayo sa mga usap-usapan nyo. Sa halip na pag-usapan nyo si Kyla, mag-aral na lang kayo. Masyado kayo nakikialam sa buhay ng ibang tao eh. Matapos itong sabihin ng kaibigan niyang si Erin, mabilis nga itong lumapit sa kanya. Ayos ka lang ba, Kyla? Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. Sa halip na magpa-apekto, isang ngiti na lamang ang isinukli niya sa kanyang kaibigan. Alam ko na ang mga plano ko sa susunod na taon, Erin. Nakangiting kwento niya. Tungkol saan naman ang balak mong gawin? Hanggang ngayon ba,
may plano ko pa rin hanapin ang totoo mong ama. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Kyla sa tanong ng kanyang kaibigan. Oo naman, hindi talaga ako titigil hanggat hindi kami nagkikita. Mas lalo ko rin pagbubutihin ang pag-aaral ko. At kapag nakapagtapos ako, gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. Sa tingin ko kasi, kapag mas lalo akong yumaman, mas mapapabilis rin ang paghahanap ko kay tatay. Positibong pagkukwento pa ni Kyla. Huwag kang mag-alala, Kyla. Matutupad din ang lahat ng mga plano mo. Basta, kung kailangan mo rin ng tulong ko, magsabi ka lamang agad sa akin. Tutulungan kita, pangako. Nakangiting alok naman ni Erin. Nang dahil sa kanyang matinding pagsisikap, lahat ng kagustuhan ni Kyla sa buhay ay natupad na rin. Makalipas kasi ang 3 taon, naging isa na nga rin siyang matagumpay na negosyante sa kanilang lugar. Sa kabila ng lahat ng magagandang bagay na kanyang tinatamasa ngayon, may puwang pa nga rin sa kanyang puso. At yun ay walang iba kung hindi ang kanyang ama, na simulat sa pool ay hindi pa nga rin niya nakikilala. Tinulungan nga siya ng mga kakilala ng kanyang lola, lalong-lalo na ng kanyang kaibigang si Erin, para maging matagumpay ang kanyang mga negosyo. Sa kagustuhang makita naman ang kanyang tatay, ginamit niya ang kanyang yaman para mag-hire ng mga espesyal na tao na tutulungan nga siya sa paghahanap sa kanyang tatay. Wala na nga siyang pakialam kung maubos man ang lahat ng kanyang yaman. Ang tanging mahalaga lamang para sa kanya ngayon ay ang tuloy na nga niya makapiling ang isang taong napaka-espesyal sa kanyang puso na matagal na nga rin niyang hinahanap. Hanggang sa isang araw, nadiskubre na nga rin ni Kyla kung saan nakatira ang taong matagal na nga niyang hinahanap. Agad-agad siya nagtungo sa lugar na yun. Sa kanyang pagdating, bumungad nga sa kanya ang masalimuot na kalagayan ng mga tao doon. Isang tanawin ng masikip na mga barong-barong, mga batang masaya naglalaro sa maputik na kalsada, at ang alingaso ng hirap sa paligid. Bagamat lumaki si Kyla sa isang marangayang buhay, hindi nga siya nagtutubili na makisama at makibagay sa mga tao doon. Matapos ang ilang minutong paglalakad, huminto siya sa harap ng isang barong-barong. Nahalatang pinaglipasan na rin ng panahon. Wala pang ilang sandali, lumabas mula sa pinto ang isang matandang lalaki. Malawak ang ngiti nito habang pinapakain ang mga alagang aso. Tila hinampas si Kyla ng bugso ng kanyang damdamin. Hindi niya napigilan ang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling yun, alam ng kanya sa kanyang sarili na ang matandang ito ng kanyang kaharap ay ang kanyang tunay na ama. Ma'am, may kailangan po ba kayo kay Mang Dante? Mabilis na pinahiran ni Kyla ang kanyang luha noong may lumapit sa kanya na isang binatilyo at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin?" Lahat po kasi nang pumupunta dito kay Mang Dante, may kailangan po sa kanya. Napakagaling po kasi ng trabaho niya at hindi siya nagrereklamo sa kahit anong bagay. Kaya mahal na mahal po siya ng mga tao dito. Napakabait po niya. Pagkukwento pa ng binatilyo. Ano bang trabaho niya? Kung hindi niyo po alam, ma'am, kaya niya pong gawin ang kahit anong uri ng trabaho. Kung may nasira man po sa bahay niyo, kahit ano pa yan, kayang-kaya niya pong gawin. Sa sobrang bait nga po ni Mang Dante, gusto lamang po niyang tumulong at hindi na rin po siya nagpapabayad. Dito ba talaga siya nakatira? Masyadong maliit at napakaluma na ng bahay niya. Paano na ang pamilya niya? Naku ma'am, mag-isa na lang po sa buhay si Mang Dante. Kaya ganyan lang din po kaliit ang bahay niya. Bata pa lang po ako. Wala na po ako nakikita na iba niyang kasama bukod sa mga aso niya.
Nagtataka nga rin po ako kung bakit hindi siya bumubuo ng sarili niyang pamilya eh. Mas lalong bumigat ang nararamdaman ni Kyla. Kahit napakatanda na ng kanyang tatay, nagtatrabaho pa nga rin ito ngayon. Hindi niya maiiwasang maikumpara ang kanyang kalagayan sa lahat ng mga pinagdadaanan ng kanyang tunay na ama. Bagamat mayroon pa ring puwang sa kanyang puso, napupunan naman yun ng kanyang mami noon. Samantalang ang kanyang tatay, napakatagal na panahon na pala itong mag-isa at naghihirap. Oo nga po pala ma'am. Ngayon ko lamang po pala kayo nakita sa lugar na ito ha. Tsaka napakaganda po at mukhang mamahalin ang suot nyo. Sigurado po ba kayo? Taga dito lang po kayo? Nagdududang tanong ng binata. Biglang napaisip si Kyla sa tanong na ito. Hindi naman niya gustong biglain na lamang ang kanyang ama dahil matagal na panahon nga silang hindi nagkita. Sa ngayon, mas gusto na lamang muna niya itong kilalanin. Kaya nagawa nga niya magsinungaling sa binata. Hindi ako taga dito. Pero naghahanap ako ng bahay na pwede kong upahan. Pagpapanggap ni Kyla na mas lalong nagpangiti sa binata. Naku ma'am, saktong-sakto po ang dating nyo. Dahil may bago pong pinapaupahang bahay ang tita ko. Maliit lang naman po yun. At hindi po ako sigurado kung magugustuhan nyo. Sumunod po kayo sa akin ngayon para makita nyo. Alok ng binata. Hindi naman nagdalawang isip si Kyla na sundan ng binata. Mas lalong dagdagan ang kanyang tuwa dahil hindi kalayuan ang bahay na ito na kanyang uupahan mula sa bahay ng kanyang tatay. Simula sa araw na yun, pinag-aralan niyang makihalubilo sa mga tao dito. Hinabukasan din ay maaga siyang lumabas ng kanyang bahay at doon niya naabutan ng kanyang ama na abala sa pagpapakain ng mga alaga nitong aso. Bagamat kinakabahan, hindi nagdalawang isip si Kyla na lumapit dito. Magandang umaga po. Nakangiting bati niya sa matanda. Mabilis na nag-angat ng tingin si Mang Dante at sa unang tingin niya sa babaeng nasa harapan niya, hindi niya maintindihan kung bakit napakagaan na kaagad ng loob niya dito. Magandang umaga din iha. Ano bang maitutulong ko sa iyo? Tumatanggap ako ng kahit anong trabaho. Basta kaya ko. May pambayad ka man o wala, tutulungan kita. Pagmamalaki ng matanda. Pumunta po ako dito kasi napansin ko po na napakalulusog ng mga alaga niyong aso at halata na naaalagaan po ng maayos. Natuwa lang po ako. Mas lalong napangiti ang matanda dahil sa papuring narinig. Wala naman kasi akong ibang anak iha. Kaya sa mga alagang aso ko na lamang ibinubuhos ang lahat ng atensyon ko. Oo nga pala. Nagagahan ka na ba? Halika sa loob. Ipagtitimpla kita ng kape. Noong sumunod si Kyla sa matanda, doon niya nakita ang kabuuang bahay nito. Maliit pero napakalinis nito. Marami ring mga gamit ang kanyang ama, pero isang bagay lamang ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Manong, sino po ang nasa larawan na yun? Kitang-kita ni Kyla kung papaano napatigil ang matanda sa pagtitimpla ng kape dahil sa kanyang tanong. Pansin din niya na parang naluluha ito. Kaya hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili dahil masyado nga siya nagpadalos-dalos sa pagtatanong. Pasensya na po. Masyado po ata ako nasobrahan sa pagtatanong. Naiyang sambit niya. Subalit sa halip na magalit ang matanda sa kanya, inabutan na lamang siya nito ng kape at pagkatapos ay umupo sa kanyang tabi. Sa lahat ng mga bisita kong nagpunta dito sa bahay, natutuwa ako dahil tanging ikaw lamang ang nakapansin sa nag-iisang litratong yun. Iha, natuwa naman si Kyla sa sinabi ng matanda. Pero sino po ba ang batang nasa litrato na yun?
May iba pa po bang nakatira dito sa bahay nyo? Mabilis na umiling ang matanda. Magmula noong namatay ang mga magulang ko, mag-isa na lamang ako na tumira sa bahay na ito. Ang batang nasa larawan na yan ay ang bata sa panaginip ko. Madalas kasi ako managinip ng isang batang babae. Dahil na rin siguro sa pangungulila ako sa nag-iisa kong anak. Hindi ko kasi siya nakasama simula noong maipanganak siya. Hindi ko rin nasilayan ang mukha niya. Kaya nagdesisyon na lang ako na i-drawing na lamang siya base sa mga nakita ko sa panaginip ko. At umaasa ko ng batang nasa panaginip ko, siya nga sana ang anak ko. Nagsisimula pa lamang ang kwento, ramdam na kaagad ni Kyla ang mga luha na gustong pumatak sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magkwento ang kanyang ama at hindi niya inaasahan na tungkol sa kanya yun. Pero Manong, kung bibigyan ka po ng pagkakataon, gusto niyo pa rin po ba na makita ang totoo mong anak? Oo naman, iya. Sobra-sobra ang pangungulila ko para sa kanya at sa mami niya. Mula noon hanggang ngayon, iisang babae lang naman ang minahal ko. Natakot na rin ako na bumuo ng pamilya dahil mahirap lang ako. Ayokong dumating sa punto na pagsisihan ng anak ko na ako ang naging tatay niya. Kaya nga kahit hindi ko nakilala ang nag-iisa kong anak, masayang-masaya ako sa kung nasaan man siya ngayon. Dahil alam ko, nagkaroon siya ng isang marangayang buhay sa piling ng mami niya. Hindi na nga napigilan pa ni Kyla na mapaiyak noong marinig ang mga salitang yun mula sa kanyang ama. Napakatapang niyo po dahil kinaya niyong mag-isa. Naging mahirap talaga ang buhay ko, iya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumitigil na umasa na balang araw makakasama ko rin ang anak ko. Napakarami ko nang naiipon na para sana sa pag-aaral niya. Pero mukhang walang saysay ang lahat ng iyon. Dahil alam ko, ngayon, matagal na siyang tapos sa kolehiyo. Sayang nga lang, at hindi ko man lang siya suportahan. Manong, kung nasaan man po ang anak niyo ngayon, sigurado po ako, magiging masaya siya. Dahil napakabuti niyo pong tatay sa kanya. Kahit hindi po kayo nagkasama. Sana nga, iha, yun ang maramdaman niya. Pasensya na rin, ha, at napaiyak kita ngayon. Masyado ata akong naparami ng kwento. Ayos lang po yun. Sa totoo lang po kasi, Manong, matagal na rin po ako nangungulila sa totoo ko pong ama. Dahil hindi ko rin po siya nakasama simula noong maipanganak ako. Kung ano man po ang nararamdaman nyo ngayon, naiintindihan ko po yun. Dahil nasa parehong sitwasyon po tayo. Nang dahil sa malalim nilang kwentuhan, mabilis nga sila na naging malapit sa isa't isa. Hindi pa man inaamin ni Kyla ang totoo niyang pagkatao. Ramdam na nga niya kaagad kung gaano kabuting ama si Mang Dante para sa kanya. Madalas nga siya nitong nilulutuan ng pagkain. At sa tuwing mayroong nasisira siyang gamit sa bahay, hindi nagdadalawang isip ang matanda para tulungan siya. Magaan niya rin ang loob sa kanya ni Dante. Bagamat hindi pa nga sila matagal na magkakilala, ramdam na nga kaagad ng matanda ang napakalalim na koneksyon nila sa isa't isa. Kaya naman, sa tuwing nakakaramdam siya ng matinding pangungulila para sa anak, ibinubuhos na lamang niya ang atensyon kay Kyla.
Simula noong makilala niya ang babaeng ito, naramdaman niya kung papaano maging isang ama. Dumaan pa nga ang napakaraming araw at halos hindi na nga rin sila mapaghiwalay pa sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, nabalot ng matinding pag-aalala si Kyla dahil hindi umuwi sa bahay si Mang Dante para ipagluto siya ng pagkain. Nabalitaan na lamang niya sa mga kapitbahay nila na may nangyaring masama dito dahil sa pagtulong niya sa isang babaeng muntik ng mapahamak. Napakarami itong sugat sa katawan at nawalan pa ng malay, kaya mabilis nga itong dinala sa ospital. Walang tigil sa pag-iyak si Kyla dahil wala man lang siyang nagawa para protektahan ang kanyang ama na ngayon ay kritikal ang kalagayan. Maya-maya pa rin, bumisita nga dito ang isa sa mga malapit nitong kaibigan na si Joven. Kamusta na po ang lagay ni Mang Dante? Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ng binata. Ginagawa na ng doktor ang lahat para bumuti ang kalagayan niya. Positibong sagot ni Kyla na ngayon ay pinipigilan ng kanyang sarili na maging emosyonal. Sana nga po gumaling na siya kaagad. At sa susunod, iwasan na rin niya ang pagiging matulungin dahil palagi po siyang napapahamak. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ito ang unang beses na nangyari ito kay Mang Dante? Pagtataka ni Kyla. Base po sa pagkakaalam ko, 4 na beses na rin po siya nagligtas ng buhay ng ibang tao sa kabila po ng lahat ng mga masasamang nangyari sa kanya noon. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit masyado siyang mabait sa ibang tao kahit na hindi po niya kilala. Alam ko kung naging matalik kayong magkaibigan ni Mang Dante. Pero pwede po ba sa susunod, payuhan niyo po siya na mag-iingat na? Hindi po kasi siya nakikinig sa akin eh. Matapos marinig ang mga salitang yun, mas lalong napatitig si Kyla sa kanyang ama na ngayon ay tulog. Nang dahil sa lahat ng mga kabutihang ipinapakita nito, hindi lamang sa kanya, kung hindi pati na rin sa ibang tao. Sa tingin ni Kyla, ito na rin ang tamang pagkakataon para aminin niya ang totoo niyang pagkatao. Hindi na rin niya gustong makita pa na nahihirapan ng kanyang ama. Kaya't noong magising ito, mabilis niya itong sinalubong ng isang mainit na yakap. Anong ginagawa mo dito, Kyla? Bungad nitong tanong noong kanya mapagtanto na siya ay nasa isang mamahaling ospital. Huwag ka po masyadong gumalaw. Kailangan niyo pong bumawi ng pahinga dahil marami ka pong sugat sa katawan. Pero bakit ako nandito? Wala ako pambayad sa ospital na ito. Kaya umalis na tayo dito, iha. Kaya ko naman ng sarili ko eh. Malakas pa ang katawan ko. Akmang babangon na sana si Mang Dante, pero mabilis nga siyang pinigilan ni Kyla. Huwag na po kayong makulit. Mahigpit pong bilin sa'yo ng doktor na magpahinga ka po dito ng 1 linggo. Kailangan nyo rin pong inom ng mga gamot para mabilis ka pong gumaling. Paliwanag ni Kyla. Pero mas lalo lamang nag-alala ang kanyang tatay. Masyadong mahal ang gastusin dito, Kyla. Ayoko mapunta lamang dito lahat ng mga naipon ko dahil para yun sa anak ko. Noon pa man, kahit sobrang sama na ng pakiramdam ko, hindi talaga ako pumupunta sa ospital dahil masyadong malaki ang mga bayarin. Pangmayaman lang ang lugar na ito. Ayoko dito, iha. Mahigpit na hinawakan ni Kyla ang kamay nito para pakalmahin ang matanda. Tay, ako na po ang bahala sa lahat ng mga gastusin niyo dito. Natulala na lamang si Mang Dante doong marinig niya ang mga salitang yun. Maging si Kyla ay hindi makapaniwala
sa kanyang nasabi sa mga salitang yun. Maya-maya pa, kinuha niya ang isang mahalagang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang mami noon. Panahon na po para malaman niyo ang katotohanan. Isang buwan ko na rin pong tinatago ang katotohanan ito. Dahil gusto ko po na mas makilala ka. Nandito po sa photo album na ito ang mga kasagutan sa tanong nyo. Binigay po sa akin yan ni Mami bago po siya mawala. Umiiyak na sambit ni Kyla. Nang buksan ni Ernesto ang photo album, parang nga siya dinala pabalik sa mga alaala na matagal nang nakabaon. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang isa-isang lumilitaw sa kanyang paningin ang mga lumang litrato nila ni Maribeth, ang nag-iisang babaeng minahal niya ng buong puso. Sa bawat pahina, muli niyang nasilayan ang mga ngiti at sandali na pinagsaluhan nila, mga alaala ng isang pag-ibig na hindi niya makakalimutan kailanman. Pero higit pa nga doon, isang larawan ang nagbigay sa kanya ng pinakamalalim na kirot at ginhawa. Ang mga larawan ng kanyang anak noong bata pa ito. Hindi makapaniwala si Dante na si Kyla pala ang kanyang anak na matagal na nga niyang hinahangad na makasama. Pasensya na po kayo, Tay, kung hindi ko po agad sinabi sa inyo. At ngayon lamang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Sobra po ako natakot noong may nangyaring masama sa inyo. Kaya simula sa araw na to, gagawin ko po talaga ang lahat para protektahan kayo. Hindi ko na po hahayaan na masaktan pa kayo ng kahit na sino. Umahagulhol na sambit ni Kyla. At pagkatapos noon, mahigpit ulit niyang niyakap ang kanyang ama. Walang tigil sa pag-iyak si Dante, sapagkat sa loob ng napakahabang panahon, natupad na nga rin ang kanyang matagal niyang dinadasal na dumating ang isang espesyal na pagkakataong ito, ang makasama at makita na nga niya ang kanyang anak. Anak, palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Babawi ako sa iyo. Hindi ko nahayaan na muli ka pang walay sa akin. Salamat, anak. Hinanap mo ako. Salamat. Hindi ka nagalit sa akin. Hindi ko akalain ikaw pala ang anak ko. Sambit ni Ernesto habang maranging nahaplos ang buhok ni Kyla. Mabawi rin po ako sa inyo, Tay. Ipangako mo po sa akin na iinumin niyo po ang lahat ng gamot niyo at magpapagaling agad. Gustong gusto ko na po kayong dalhin sa bago nating bahay, sa totoong buhay natin. Sigurado po ako, matutuwa po kayo. Bagong bahay? Bagong buhay? Nagtatakang tanong ni Ernesto. Opo, Tay. Matagal ko na po yung pinag-ipunan para mabili ko po para sa iyo. Lahat din po ng naipon yung pera para sa akin noon. Gamitin nyo na lang po yun para sa sarili nyo. Huwag nyo na po akong isipin dahil wala naman po ako mga material na bagay na hinahangad pa sa buhay. Ikaw lang po ang pangarap ko, Tay. Ang makilala ka. Napangiti na lamang si Ernesto dahil kahit na wala siya sa tabi ng kanyang anak simula noong maipanganak pa nga lamang ito, nakikita nga niya kung gaano kaganda ang pagpapalaki ni Maribeth sa kanya. Maraming salamat talaga, anak. Alam ko, napakarami mong pinagdaanan sa buhay. Pero sa halip na magalit sa akin dahil hindi mo na kita dinamayan o hindi mo na kita nasuportahan, hindi mo pa rin ako kinalimutan.
Siguro nga, totoo talaga ang kasabihan ng iba na kapag gumawa ka ng kabutihan, dobling kabutihan din ang babalik sa'yo. Totoo po yun, Tay. Napakabuti niyo mong tao. At yun siguro ang dahilan kung bakit palagi ko po kayong hinahanap-hanap. Mahal na mahal po kita, Tay. Mahal na mahal din kita, anak ko, Kayla. Matapos ipagtapat ni Kayla ang katotohanan, hindi na nga niya hinayaan pa na bumalik ang kanyang ama sa dati nitong buhay na pagiging mahirap. Pero sobrang lungkot nga rin ang naramdaman ng kanyang tatay noong ipagtapat nga niya dito na matagal na nga rin pumanaw ang kanyang mami. Pero kahit na ganoon, ipinangako sa kanya ng kanyang tatay na gagawin nga rin niya ang lahat para maramdaman niya na hindi kulang ang kanilang pamilya. Babawi ako sa iyo, anak. Ipaparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ng isang magulang. Gaya mo, hindi rin kita papabayaan at poprotektahan kita kahit ano pa ang mangyari. Gulat na gulat nga rin ang lahat ng mga tao sa lugar kung saan siya nangupahan. Hindi sila makapaniwala noong aminin na nga ni Kayla kung ano ba talaga ang kanyang tunay na buhay. Ang akala nga nilang normal na residente lamang dito ay isa palang napakayaman na negosyante. Maging si Dante is sobrang nga ring humanga sa naabot ngayon ng kanyang anak dahil sobrang yaman nga nito at talagang matagumpay sa buhay. Mula noon, hindi na muling nagkahiwalay pa ang mag-ama. Nangako sila na susulitin nila ang bawat oras at ibabalik ang mga panahon na nawala sa pamamagitan ng walang sawang pagmamahal at pag-aaruga. Ang bawat yakap at ngiti ay nagpapatibay sa kanilang relasyon, hindi lamang bilang mag-ama, kung hindi bilang mga taong patuloy na nagmamahalan. Ano man ang pagsubok na dumaan, humingi na nga rin ng paumanhin ang kanyang lola sa kanyang tatay sa lahat ng mga kasalanan at mga maliit na ginawa nito noon sa kanyang tatay. At ngayon, naging masaya na nga ang kanilang pamilya. Umaasa nga rin si Kayla na kung nasaan man ngayon ang kanyang mami, sana ay masaya na nga ito ngayon sa buhay na mayroon siya. At kasama na nga muli niya ngayon ang kanyang tunay na ama. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala ng isang mahalagang aral. Ano man ang pagsubok na dumating sa buhay, hindi nawawala ang tunay na pagmamahal. Hindi ito kayang sirain ng oras o distansya. Sa uli, ang mga ugnayan na itinayo sa pagmamahal at sakripisyo ay lagi mayroong pagkakataon na muling mabuo. Ipinapakita rin ng kanilang kwento na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kung hindi sa mga presensya ng mga pagmamahal sa buhay na nagbibigay ng totoong kasiyahan. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Kayla. Sa kwentong ito ay pinapaalam, maging matapang tayo na harapin ang realidad na buhay. Sumubok tayo kung kinakailangan. Dahil sabi nga rin nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.